Juan Bautista ang pangalan, San Juan Bautista ang pangalan.
araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng simbahan ng Quiapo. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula Jr., ang Arsobispo ng Maynila, kasama ang ating Rector at Kura Paroko, Reverend Father Ramon Jade Licuanan, at mga katuwang na pari na naglilingkod sa ating simbahan. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan, At sumaiyo rin. mga minamahal na kapatid. Tinipon tayo ng Diyos Ama kay Hesu Kristo bilang isang sambayanang pinagbuklod ng Espiritu Santo upang ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito, naukol sa kapanganakan ni San Juan Bautista, ay kwento hindi lamang ng tungkol sa buhay pananampalataya ng isang ginang at ng isang propeta, kundi kwento rin ng isang nagdudang ama sa pangako ng Diyos. Marami sa atin ang tulad din ni Zacarias na nagdududa sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit huwag tayong mapako roon. Magpatuloy tayo sa pagpupuri sa Diyos at tumulad kay San Juan Bautista na nagdala ng pag-asa sa mga talunan at kapatawaran sa mga makasalanan. Hilingin natin ang awa ng Diyos na nagpapatawad ng lubos. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. excelsis Deo, gloria,
gloria in excelsis Deo. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Gloria, gloria in excelsis Deo. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya na ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla.
Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako pinanganak ay hinirang na ng Panginoon, pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno, at ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ikawan ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos na hamsala. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya."
Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo muna po. Magsiupo po. Lubhang kagalang-galang, Teodoro Bacani, Obispo Emerito ng Novaliches, Reverendo Padre Ramon J. Licuanan, ang ating butihing rektor at kura paroko, mga kapatid na pari, diakono, mga liyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tinipon niya tayo ngayong araw at minarapat niya tayo na sumamba at maglingkod sa Kanya. At masaya ako na makapiling kayo ngayon dito sa Quiapo upang makipagdiwang ng piyesta ng pagsilang ni San Juan Bautista. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ito ang propesiya ni Isaías na isinabuhay ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Sa gitna ng ilang, nanawagan siya na tayo ay magbalik loob sa Diyos at maging tapat sa Kanyang kalooban. Dalawang aral ang maaari nating matutunan mula kay San Juan Bautista bilang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Pangunguna at pagpapauna. Ang una ay pangunguna. Si San Juan Bautista ay isang taong may kakayahang manguna. Hindi bilang pagmamataas sa kapwa,
kundi pagkukusa. Ang pangunguna ay ang kakayahang makita kung ano ang kailangang gawin at gawin ito ng may malay at malayang pananagutan. Ito ay ang pagiging maagap sa paggawa ng mabuti sa halip na maghintay na may iba munang kikilos bago tayo kumilos. Ganito ang kabutihan ni San Juan Bautista. Nakita niya ang kalagayan ng bayan. Maraming tao ang nananamlay at nananabang sa kanilang pananampalataya. Marami ang lumalayo sa Diyos. Marami ang nakukontento na lamang sa panlabas na pagsunod, ngunit malayo ang puso sa Panginoon. At nang mapansin ito ni San Juan Bautista, hindi siya nanahimik. Hindi siya nagkibit balikat. Hindi niya sinabing, may iba namang gagawa niyan. Hindi rin niyang sinabing, hindi ko naman problema iyan. Sa halip, lumabas siya sa ilang at buong tapang na nangaral sa mga nayon at bayan. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan din nating ang ganitong uri ng pangunguna. Napakadaling magreklamo at pumuna. Napakadaling maging keyboard warrior sa social media. Napakadaling sabihin na maraming mali sa lipunan, sa pamilya, sa simbahan o sa mundo. Ngunit iilan lang ang kusa at handang magsimula ng pagbabago. Kadalasan, naghihintay tayo na may ibang kumilos. Hinihintay natin ang gobyerno, ang pari, ang guro, ang magulang o ang kapitbahay. Hinahamon tayo ngayon ni San Juan Bautista. Bakit hindi ikaw ang manguna? Pwede kang magkusa, pwede kang magsimula, pwede kang maghandog ng sarili. Kung may hidwaan sa pamilya, pwedeng ikaw ang unang magpakumbaba. Kung may pag-aalitan sa komunidad, pwedeng ikaw ang unang umunawa. Kung may nangangailangan ng tulong, pwedeng ikaw ang unang mag-abot ng kamay. Kung may umiiral na katiwalian sa lipunan, pwedeng ikaw ang unang magtuwid ng sarili at kapwa. Kung nakikita mong nanlalamig ang pananampalataya ng mga mahal mo sa buhay, pwedeng ikaw ang unang mag-anyaya sa panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, tayo rin ay manguna, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa malasakit. Hindi para sa pagtamo ng pwesto, kundi para sa paggawa ng tama. Ganito natin maihahanda ang daraanan ng Panginoon. Ang ikalawa naman ay pagpapauna. Ito ang pinakamagandang katangian ni San Juan Bautista. Nang dumating si Jesus, hindi siya natakot na malaos at mawala sa pansin ng madla. Hindi siya kumapit sa kanyang impluensya. Hindi niya inangkin ang mga taong sumusunod sa kanya. Hindi siya nagselos nang magsimulang sumunod ang mga tao kay Jesus. Sa halip,
Itinuro niya si Kristo at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Kahit na maraming nabighani at naakit sa pangangaral ni San Juan, hindi siya nahulog sa tukso na magkunwaring Mesiyas. Malinaw sa kanya ang katotohanan na hindi siya ang liwanag. Siya mismo ay mabilis na umamin, "Hindi ako ang Mesiyas." Siya ang tagapaghanda ng daraanan, ngunit siya ang Panginoong, hindi siya ang Panginoong dumaraan. Ito ang kabutihan ng pagpapauna, ang pagbibigay daan kay Kristo, ang pagpapaubaya sa Diyos na nagbibiyaya, nagpaparaya, upang ang Panginoon ay magdalang awa. Sa ating panahon, maraming nag-uunahan para sa kita, para sa pwesto, at para sa pribilehiyo. Ngunit kaunti lamang nangunguna sa pakikipagkapwa. Iilan lamang ang nagpapauna sa kapwa, nagpapauna upang makasabay ang mga napag-iwanan at naliligaw, nagpapauna upang umabot sa lahat ang biyaya ng Diyos. Hinahamon tayo ngayon ni San Juan Bautista. Ang tunay na naghahanda ng daraanan ng Panginoon ay hindi nagtatanong, "May mapapala kaya ako? Kikita kaya ako? Makikita kaya ako? Mapapahalagahan kaya ako ng iba?" Sa halip ang kanyang tanong ay, "Paano ko mailalapit ang aking kapwa kay Kristo? Paano akong magiging daan upang mas maramdaman ang presensya ni Kristo?" Sa ating pagkilos, si Kristo ba ang nakikita ng mga tao o ang ating sarili? Sa ating pagsasalita, ang Ebanghelyo ba ang naririnig o ang ating sarili? Sa ating paglilingkod sa Diyos ba nakatuon ang papuri o sa ating sarili? Katulad ni San Juan Bautista, tayo rin ay magpaubaya sa Diyos at magpauna sa kapwa. Hindi baling hindi tayo mapansin o mapahalagahan ng mundong ito. Sa mata ng Diyos, kamahal-mahal tayo. Hindi natin kailangan makipag-unahan sa mga lumilipas na bagay ng mundo. Ganito natin mahihanda ang daraanan ng Panginoon. Pangunguna at pagpapauna, pagkukusa at pagpapaubaya. Ito ang mga banal na katangian ni San Juan Bautista. Ito rin ang paanyaya sa ating lahat bilang mga Kristiyano, manguna sa paggawa ng mabuti at pagtutuwid ng mali, at magpauna tayo kay Jesus upang masunod ang kanyang kalooban at makita siya sa ating buhay. Sa gayoy, wagas at lubos nating mapaghahandaan ang pagdaan ng Panginoon sa ating buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Amen. Pagsitayo po ang lahat.
saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansay naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makarating sa kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kalwalatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, nawa ang mga mamamayan ng ating parokya ay maging salamin ng puso ni Jesus upang tumugon sa paglingap sa mga may higit na pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kapayapaan sa mundo at para sa mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at kahirapan, ipaadyanawa ng Diyos ang mundo mula sa lahat ng karahasan at hindi tamang paggamit ng kapangyarihan upang ang lahat ay mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan na mga yumaong tapat sa Panginoon, naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagturong darating at narito na nga sa Jesucristo naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinaninindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin ng iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Jesucristo naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva San Juan Bautista! Happy Fiesta po sa kanilang lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa regalong patron sa ating lahat. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Yaan ang mga salita na namutawing paulit-ulit kay San Juan Bautista para bigyang daan ang Panginoong Jesus sa mga puso ng mga tao. At sa kapistahan pong ito, samahan niyo po ako na para pasalamatan po ang ating ama sa Archdiocese, ang siyang naging punong tagapagdiwang po sa atin. Walang iba po ang kanyang kabunyaan, ang ating minamahal na Arsobispo, ang ating Jose Cardinal Advincula. Cardinal Joe, maraming salamat po. Alam niyo po ay hindi ko po malilimutan karanasan kay Cardinal Advincula nung kami po ay nagtapos noong tinatawag naming Camino de Santiago nung nakaraang Oktubre po. Sa ika-6 na araw po, huling araw po ng aming paglalakad, after 117 kilometers, nung nakarating po kami sa Compostela de Santiago, isa po ang una kong narinig sa kanya, isang tanong. Alam niyo kung ano tanong ni Cardinal sa akin? Gusto mong bumalik tayo? Gusto mong bumalik tayo? After 6 days, pagod na po ang aming katawang lupa. Ang lalaki na po ng palto sa aming mga daliri. At ang sabi niya, gusto mong bumalik pa tayo? Kaya literal po, sa totoo lamang po, inakay ako ni Cardinal. Sa literal po sa edad ni Cardinal, at tapos sa edad kong on my 30s, inakay pa niya ako kasi yung aking mga toes talaga pong nagmamagaan ng dahil sa paltos. And I just realized meron siyang mensahe. Meron mensahe. Ang mensahe ng pagpapatuloy ng misyon na hindi natatapos o tumitigil ang misyon. Sa katunayan, damang-dama po nating lahat, marami pa at maganda pa ang nakalaan sa ating lahat sa darating na panahon bilang ating buhay, isang simbahan at buhay misyonero sa simbahan. Amen? Yan po ay sa inspirasyon din po ng ating patron na si San Juan Bautista bilang pagpaparangal sa ating Poong Jesus Nazareno. At ang ilan pa po sa mga nagbibigay po ng daan sa atin o naghahanda ng daan, ang ating naging katuwang po na pagdiriwang, ang ating Bishop Ted Bacani. Maraming salamat po, Bishop Ted, na nagmimisa rin po regular sa ating simbahan dito. At sa ngalan po ng ating mga pari po nakasama dito, Father Robert, Richard, and Father Frank, ay nais po nating pasalamatan in a very unique way, special way, yung laging naghahanda ng puso natin. Laging naghahanda ng puso natin para muli at muli makaniig ang Panginoon. Ang mga pari po natin na nagmimisa po dito at ang mga paring naghahanda ng daanan sa ating mga puso diyan po sa mga confessional natin. Maraming salamat po mga minamahal nating mga pare. Palakpakan po natin ang matyaga na hinahanda ang daanan kada tayo mangungumpisal. Maraming salamat, Fathers. At ganoon din naman po ang ating mga organizations, ministries, hindi ko po mabibilang iyan.
sa inyong mga pamamaraan na hindi ko maisa-isa para lang po mabigyan ng daan ng Panginoon sa mga puso ng mga nagsisimba, both dito and live stream, yung mga nakikita po natin dito sa loob ng simbahan, yung mga servers, volunteers and workers natin, nasa likod po, hindi nakikita sa camera, nasa initan ng araw, at sa iba't ibang opisina po, kasama ang ating mga kawani. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa Panginoon para sa ating mga deboto, mga kadeboto. Maraming salamat po. Ayan. Ang ating mga kaibigan at ang ating po mga parishioners dito po. At in a very special way, bago po, kasabay po nung 9-day novena mass po natin, para po din sa kaalaman ng lahat, bumibisita din po ang ating patron sa mga barangay na nasasakupan po ng simbahan ng Quiapo bilang St. John the Baptist Parish. Sa totoo lamang po, meron tayong 9 na barangay na nasasakupan po ng simbahan ng Quiapo bilang parokya. At ito nga po ay napapabilang po tayo sa barangay 307. At ang sabi nga po, itong mga barangay na 9 na ito, sila po yung nagwe-welcome sa atin. Sila po yung tumatanggap ng milyong-milyong mga deboto papunta ng Quiapo. Kaya nais ko pong pasalamatan ang mga barangay na ito na pinapanatili pong ligtas ang paligid ng simbahan ng Quiapo, malinis, ang mainit na tumatanggap po sa atin, manggaling man kayo sa direksyon papuntang Quiapo. Maraming salamat po sa mga barangay officials, sa mga barangay volunteers natin, sa mga kabarangay po natin, kaparokya. Pasalamatan po natin sila, palakpakan po natin sila. Thank you po mga kaparokya, mga kabarangay, maraming salamat po. At para po sa kaalaman ng lahat, ngayon po ay Manila Day. We are celebrating our 445th anniversary, founding anniversary. 445 years na po ang Maynila. Kaya po, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan po ng ating lokal na government sa lungsod ng Maynila. Papasalamat po tayo sa mga kapulisan na laging tumutulong po sa atin at sa marami pong mga sektor na nakapaloob po sa ating simbahan. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. By the way, bago ko malimutan, ngayong araw pong ito, meron pong nagdiriwang ng ika-5 taong anibersaryo. Hulaan niyo po kung sino. 5th anniversary today. Ang makakasagot po, wala lang. No? Sino ang may 5th anniversary ngayon? Ang Kabunian Cardinal Advincula. Nang 5 taon na po sa araw na ito na siya ay naging arsobispo ng Maynila. Amen. Happy anniversary, Eminence. Ayan, palakpakan natin uli ang ating minamahal na kardinal. At sa lahat po sa atin, tandaan po natin, let us make way for each other to find the Lord. Ayan, Lagi po nating hawiin ng daan, ihanda ang daan para sa bawat isa, para makaniig ang Panginoon. Lagi po nating hawiin ng daan, ihanda ang daan, para tayo magkita-kita bilang magkakapatid, bilang magkakaibigan sa Panginoong Jesucristo. Amen? Mamaya po, pagkatapos po ng 3:00 ng misa, magsisimula po na sa atin ang karakol, prosesyon, paikot po dito sa ating parokya. Parang dadaan yata ng Laguna yung prosesyon, tama ba? Tapos Bulacan, Tuguegarao. Hindi pala, sorry. Dito pa lang, shorter version. Yung shorter version ng ating ruta ng prosesyon. Mamaya po, inaalayahan po tayo sa isang masayang karakol at prosesyon sa karangalan po ng ating minamahal na patron na si San Juan Bautista. Viva po ang Jesus Nazareno! Viva San Juan Bautista! Happy Fiesta po sa lahat! Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos
ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal Amen. upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daan hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.